So, magandang tanghali po kung anyway 12 noon naman at break ko, pwede tayong magkwentuhan. Maraming salamat po sa pagbisita nyo dito sa school namin. Yes, magandang tanghali din, Sir Bong. At nagpapasalamat ako at nandito kayo, no? At nabisita ko ulit ang Caloocan High School. Opo. Na isa sa pinakamalaking eskwelahan dito sa Caloocan. Tama Hindi ba? lang po, ma'am. Parang number 3 kami, number 5 kami. Ayun, the biggest school. Biggest school, in the okay. country. So, marami tayong mga estudyante, parents, and teachers dito. So, ginagawa ko ito dahil bahagi din ito ng aking mga consultation series para malaman ang kalagayan ng school, ng teachers, students, at iba pang mga stakeholders sa mga eskwelahan. Ma'am, meron na ako ngayon 32,000 na subscribers all over the country. Baka gusto mo nang batiin na yung ating mga public school teachers. Dapat lang, magandang hapon po o magandang tanghali sa mga subscriber ni Sir Bong Danug dito sa kanyang channel. At sana dumami pa kayo, dumami pa kayo dahil alam niyo itong channel ni Sir Bong ay talagang very informative, lalo-lalo na sa ating education sector. Ma'am, punta na tayo sa mga tanong ko. 9 years kayong congresswoman representing Alliance of Concerned Teachers. Tama po ba? Yes, oo. Pang third term ko na to. By next year, magna 9 years na ako. So, hindi na kayo po pwedeng maging number 1 nominee ng ACT? Tama ba? Well, meron kayong rule na sinusunod? Oo, kasi nakalagay doon sa rules natin na hanggang 3 terms lang ang mga member ng House of Representatives. And after that, pwede naman magpahinga ng 3 years. Ayun, pwede na naman ulit after 3 years, just in case. Ma'am, you are running for Senator. Napanood ko po kayo, nag-file kayo sa COMELEC. Tama po ba? Yes, tama. Oo, tama. Mukhang ako yata yung pinakauna, Sir Bong, na nagpahayag ng pagtakbo or willingness na tumakbo sa Senado. Siguro po, gustong malaman ng ating sambayanan, lalo na particular yung ating public school teachers. Bakit po kayo tumatakbo sa midterm election? Gusto nating ipagpatuloy yung ating mga advokasya, mapadami pa yung mga batas na nakakabuti sa ating mga teachers, sa ating sambayanan. Kaya po tayo ay gustong palawig pa yung ating yung ating gustong gawin on a higher level naman ng legislative. So, Senado. Dahil yung sa experience ko, Sir Bong, doon sa Kongreso. So, I think yung kapasidad, meron na tayo niyan. At nakita niyo naman yung track record natin sa House of Representatives. At syempre, isa rin ito sa mga... Napakadami yung batas na nagawa para sa mga guro natin. Isa rin ito sa tulak ng ating mga teachers, Sir Bong, na sana naman daw ay magkaroon naman ng boses ng teachers, totoong boses ng teachers sa Senado. Congresswoman, nakita niyo po ba yung advantage na sa paggawa ng batas, kung nandun kayo sa Senate kumpara sa Congress? Mas advantageous po ba? Well, ang paggagawa naman ng batas, Sir Bong, meron talaga yung sinusundang proseso. 'Di ba? Pagpa-file, tapos dadalhin sa committee level, i-discuss sa committee level, dadalhin yan sa plenary, hanggang sa kung meron ding the same na batas niyan with the House of Representatives, i-marry yan through bicameral committee, tapos bago pirmahan ng Malacanang or ng executive. So, ganon. So, nakikita natin na kung nasa Senado po tayo, yung mga panukalang batas na mga nakabinbin. Kasi marami tayo, Sir Bong, na mga nakabinbin na panukalang batas. Na, for example, ngayong 19th Congress, yung batas natin para sa lowering of optional retirement age, 2 taon halos na nabinbin sa Senado. Kaya kung nandun yung presence ng teacher, as representative ng mga government employees, teacher, madali natin yun na maipa-prioritize. Meron din tayong mga panukalang batas, Sir Bong, para sa mga education support personnel. Parang education support personnel non-teaching po? Yes, meron tayo yan. May 16 as education support personnel or non-teaching day.
ngayon hindi umuusad sa Senado, no? So nakikita natin yung presence natin doon, mas mabilis na maitutulak yung mga panukalang batas na makatutulong sa ating bayan, sa ating mga pictures na nanggagaling sa House of Representatives. Pero wag pong ma-misinterpret na ang gagawin niyo lang batas ay puro sa guro. Tama po ba? Yes, hindi naman, oo. Kasi meron tayong parents, yes, students, laborers, Yes, in fact, Sir Bong, siguro para sa ating mga parents, sa mga kababaihan, at iba pang mga estudyante, tayo po ay nakapagpasa ng batas tayo po ay principal author ng Free Universal Tertiary Education for All na libre na yung edukasyon ng mga college students sa mga SUC. At meron din naman itong subsidy para sa mga private school. Pangalawa, yung expanded maternity leave. Hindi lang sa mga teacher yan, sa mga workers na women, sa mga pabrika at iba pang mga pagawaan. Yung tax exemption doon sa mga bonuses and other benefits, wag lang sumobra sa 92,000 per year, ay exempted na. Ano pa ba? Yung mga batas, yung FSL, Filipino Sign Language, para naman ito sa mga kapatid nating mga bingi, mga estudyanteng bingi, na yung meron na silang mother tongue. Ito yung Filipino Sign Language. At marami pang iba, no, tungkol doon sa mga farmers naman, yung emancipation ng mga farmers na libre na yung kanilang yung mga arrears. Isa rin tayo doon sa nagtulak niyan. Kaya hindi lang din pang picture ang ginagawa natin. Halimbawa itong call namin para bawasan yung tax sa langis. Para sa lahat yan. Yung call namin para doon sa tungkol naman sa mga jeepney drivers na dapat itong PUV-MP ay sa amin kasi maximum ibasura yan or isuspinde kasi kawawa talaga yung ating mga drivers, mababaon sa utang. So marami pang iba na mga panukalang batas na hindi lang para sa edukasyon, para sa teachers. So kung kayo po ay may elect, hindi lang kayo senador ng guro, senador kayo ng sambayanan, tama po ba? Yes, sir po, oo. At syempre pag senador ka na, hindi lang yung sektor mo yung kung ano yung pinanggalingan kong sektor, yung dapat na gawa ng batas. Kasi senador ka ng bayan senador ka ng lahat ng sektor ng lipunan. Kaya sabi nga ng mga kasama ko sa Kongreso, hindi dapat parokyal. Yung parang pang sariling sektor mo lang o distrito mo lang. Sinabi mo parang naging papilat kayo sa Congress. Well, siguro dahil sa Sir Bong, alam mo naman, ang karakteristik ng teacher, may integridad, honest, ayaw ng corrupt. Gusto natin yung pondo ng bayan ay magamit sa tama. Ayun. Kaya siguro naging popular ako sa confidential funds. Yes. Nabanggit niyo po yung mother tongue. Kailan lang, parang last week ay pinirma na yung batas na nag-aalis. Kasi dati may mother tongue sa ginagamit sa grade 1, grade 3. Hanggang grade 3. Grade 1, kinder, grade 1, grade 2 po, yung mother tongue. Itinuturo yung mother tongue at ginagamit yung mother tongue sa pagtuturo ng ibang learning areas. Ano po masasabi niyo rito na parang ibabalik na kung ano yung medium of instruction sa math, parang ganon, English ang gagamitin. Sa particular po sa kinder, grade 1 and grade 2, tinanggal na yung mother tongue. Kasi ang application niyan, kung halimbawa Ilocano, tinuturo yung Ilocano Tapos ang medium of instruction, to my understanding, sa pagtuturo ng math and other learning areas ay Ilocano, parang gano'n ang approach. So, pero ngayon hindi na. Yung nasa K-12, yung mother tongue, ang ibig sabihin ng mother tongue, Sir Bong, paliwanag natin para sa ating mga taga-subaybay. Pag mother tongue, ito yung tinatawag nating mga languages, ng mga regional languages, like yung Ilocano, Kapampangan, Cebuano, etc. Na ito ay nasa K-12 law. Na ang sinasabi dito, gagamitin sa pagtuturo ang mother tongue and at the same time as a separate subject. Yes. So may bagong batas ngayon na tinatanggal na ito, yung RA 12027. So kami po, Sir Bong, sa totoo lang, nadismaya po ako dito.
Dahil alam po natin na yung mother tongue, maraming pag-aaral ay nagsasabi na mas matututo ang bata, lalo na at an early age of learning, sa wikang sinasalita niya. No? Sinasalita niya sa bahay, sa community, etc. Kaya mahusay, ma-effective po ang mother tongue. Kaya po nadismaya kami at naipasa itong batas na nagsasabing hindi nagagawin itong ganito. So, ano pa ba yung reason namin? Pangalawa ay syempre, alam no natin, Sir Bong, unfunded ito, no? Hindi napondohan ng maayos, walang training gaano yung mga teachers, hindi nakapag-produce ng mga diksyonaryo at iba pang mga learning materials. Kaya maraming mga sinasabi na failure daw ito, pero hindi naman naging failure sa ibang mga lugar at naging mataas din naman yung performance ng mga bata. Pero nakakalungkot na ngayon ay hindi na pa-prioritize yung mga iba pang mga lengguwahe natin maliban sa Tagalog. Kasi pag sinabi nating Filipino languages, it means mga regional languages, mga iba pang mga languages. Dialect, no? Well, hindi natin ginagamit, Sir Bong, yung dialect. Ang sabi ng mga linguistics, mga languages, regional, mga languages. So, nakalungkot na nawala itong provision na ito doon sa batas ng K-12. Pero kami, meron kaming ginagawang pwedeng legal remedy para dito sa Supreme Court para questionin itong batas na ito. Okay pa. Congresswoman, balikan lang natin yung background nyo, no, para alam nila na kayo ay galing sa public school, tama po ba? Oo. Nagsimula kayo bilang guro sa Quezon City, ano po? Yes. Master teacher. At ang major nyo ay math, kaya magaling kayo sa deliberation ng budget. Budgeteering. Tama pa, na? Well, tama, Sir Bong. Naging substitute teacher ako ng 4 na taon. Yung first 4 years of teaching ko sa 3 eskwelahan sa Manila. At parang it runs in your blood, na kasi you were once Quezon City Public School Teacher President, tama po ba? Yes, naging rin ako, presidente ng Quezon City Public School Teachers Association. So matuloy ko lang, yung 21 years ko, 25 years ako nagturo, yung 21 years ko ay sa Quirino High School. Yun na yung sa Quezon City. Sa Manila naman, 4 na school, yung pinanggalingan ko, Ramon Magsaysay High School, Abad Santos, at Tondo High. Mga kilalang mga kilalang eskwelahan yun. Panahon yan, Sir Bong, kung maalala mo, na nagkaroon ng, ng freeze hiring sa mga teachers noon at sinabayan pa rin ng yung makasaysayang strike ng mga teachers. Anong year yan, ma'am? Paano kasama ko dyan? 1987. Yes, 1988. 89. Kasama ko dyan, ma'am. Yes, oo. Ako noon, Sir Bong, substitute teacher ako noon, panahon na yon. So, ako yung nag-substitute sa mga teacher na, syempre, pinaglaban ng mga hunger strike, tama? Oo, may mga nag-hunger strike. So, teacher may mga nasuspinde. May mga nasuspinde nung panahon na yun. Natatandaan ko yan, ma'am. Yes, 87 to 90. So, 90, hanggang 91. Kaya, yun ang aking background. Naging master teacher 2 ako sa math. Nag-resign ako as master teacher 2 noong 2013. Hindi kayo nag-early retirement? Parang early retirement na rin yun. Resigned or early retirement. So, yung ganun po. Ma'am, at ngayon ay naging kongresista kayo ng Alliance of Concerned Teachers. Oo. And speaking of ACT, ma'am, bakit sinasabi nila na komunista raw ang ACT? Well, pag-ibahin natin yung ACT as an organization, 1982 yan tinatag. Yung ACT Teachers Party List, 2009 yan itinatag. Yes. Nanalo tayo ng first doon sa 2010. Well, sinasabing komunista, matagal ng panahon yan, Sir Bong, panahon pa ni Marcos Sr. Yan na yung ginagamit nila na pang-red tag o yung paninira sa Alliance of Concerned Teachers. 1982, tinatag ang ACT. So, makita nyo naman hanggang ngayon. Pagiging komunista ba? Yung makipaglaban sa sahod, makipaglaban sa benepisyo at kapakanan ng ating mga mamamayan?
No? So, yun naman yun. Bakit naman sinasabi ng gano'n na wala naman talagang basis? Ma'am, 1988, binanggit mo, no, nag-rally tayo. Lahat naman, walang teachers organization nun, maliban sa ACA, no? Kung natatandaan mo, ma'am, nabubulol ako, no? Parang ang presidente natin nun, Eric Torres. Tandaan mo? Hindi mo natandaan. Oo. Ang presidente ng ACT dati. Kasi yung mga state university kasama sila, Parang si Eric PUP Torres. siya, no? Tama po ba? Tama, Sir Bong. Parang Balbuena. Oo. Nandiyan pa ba sila? Wala na. Si Eric namatay na yun. Si Benji Balbuena nag-retire na rin. Kasi pero ma'am, pa rin siya. wala pang teachers organization. Kasi kami dito sa Caloocan nun meron kaming association sa Caloocan. Pero ang banner namin nun ay ACT. Isa lang yung natin, ma'am. Ang banner natin, no? Yes, ACT lang. Ang natatandaan ko nun, ma'am, wala namang itinuturo sa amin na lumaban sa gobyerno, mag-recruit ng NPA. Tama po ba? Yes, oo. So, saan kinuha talaga yung mga ganun na no? At ngayon, ma'am, may mga membership tayo sa mga school dito lang sa Caloocan High. Hindi ko naman nakita na nagre-recruit sila. Hindi naman sila nagtuturo ng paglaban sa gobyerno. Tama po ba, ma'am? Yes, tama po. Ang inilalaban lang palagi ang inilalaban lang ng mga ACT ay yung benepisyo ng pagtaas ng sahod. Yes, tama po ba? Yun yung pinaglalaban natin. At kung merong mga policy po, Sir Bong, alam mo, may mga memo, may mga policy ang gobyerno. So, yun po yung kinikriticize natin at nagbibigay tayo ng alternative. Okay. So, maliwanag mo, ma'am, yung pagpapaliwanag mo tungkol sa naitatag na komunista ang Alliance of Concerned Teachers. Kasi never. So, syempre, magiging unfair yan sa bawat guro na member nito. Tama ka, Sir Bong. Tama ba? Tama ka, Sir Bong. Ma'am, kung magiging senador kayo, ano po ba yung isang particular na batas na gagawin nyo para sa guro? So, una kong tatrabahuin, Sir Bong, yung 50,000 na entry-level pay ng mga teachers, 33,000 naman sa mga non-teaching personnel, yung salary grade 1. So, yun po yung aking uunahin na ipa-file na batas sa Senado pag naging senador na po ako. At syempre po, ito rin sa budget, dahil nakilala tayo sa budget, maggagawa po tayo ng batas na para una-una ipagbawal yung confidential funds. Tapos itong mga batas na pahigpitin po yung pag-audit ng ating mga pondo, ng ating mga mamamayan. Yun, maging transparent and accountable yung mga official. So, yun po yung gagawin natin. At saka syempre, mga benefits pa rin ng ating mga taong bayan, yung mga services, no, yung mga panukalang batas na magpapatibay pa at magpapalakas ng serbisyong edukasyon para sa health, para sa mga pabahay. Okay, well said po, Congresswoman. Congresswoman, hindi na po tayo magtatagal. Maraming salamat po sa pagpapaunlak mo ng iyong oras para dito sa aking YouTube channel. Yes, thank you po, Sir Bong. Sana dumami pa yung ating subscriber dito sa inyong YouTube channel po. Good luck. Salamat po.